Ano yung nahanap mo? Dito po. Sa mga nakalipas na araw, marami sa atin ang naging abala na naman sa paghahanda ng ating mga kaanak sa araw ng pasukan. Pero sa Jose Panganiban sa Camarines Norte, marami sa ating mga kababayan, kabilang na ang mga bata, matindi at buwis buhay na hanap buhay muna ang kailangang harapin bago makapasok sa eskwela. Kaliwat kanan yung gilingan dito ng ginto at dito nga nila pinoproseso yung mga bato na nakukuha nila. Ilang araw na lang bago magpasukan, nagmamadali ang pamilya ni Ricky Romero, 16 na taong gulang, para makaipon ng perang gagamitin sa eskwela. Ngayon sa isang minahan ang pasok ni Ricky kasama ang kanyang amang si Mang Eddie. Tarik nito. Matarik tsaka madulas siya. Kailangan dandahan lang. Tsaka pag nagkamali ka, diretso ka din doon sa tunnel. Malalim. Hindi mo akalain na mula doon sa matarik na parte ng bundok na yon, naririto yung mga tunnel nila. At kumpara doon sa mga una natin napuntahan, yung mga ginagamit ng mga kompresor na nasa flat lang, nasa flat na bahagi ng lupa, ito ay talagang parang humukay sila ng kuweba sa ilalim ng bundok. Tangi ang flashlight at masong bitbit nila pababa sa malalim na butas. Ano yung nahanap mo? Dito po. Yung bato na may ginto? Opo. Paano mo malalaman? Katulad ng Ricky, yan yung mga kumikinang na yan. Ano yan? Ito. Hindi yan ginto, pero kumikinang, no? Mula po dito sa kinakapwestuhan ko, akala nyo isang kuwebang diretso lang na mahaba. Pero dito lamang sa gawing kanan ko, pag ikot ko, meron pang isang katulad na kuweba na halos ganun din ang layo at lalim. Pero may tubig na, kaya karaniwang ginagawa nila dito, ginagamitan nila ng water pump para ma-drain itong tubig nito at mahanap yung mga ginto kung meron pang natitira. Hindi ba kayo natatakot dito na anytime pwede din gumuho kahit solid na bato yun? Hindi man po. Yung tulong tinapo namin mabag, hindi po kami nakapasok. Bita ang tawag nila sa mga batong pinagkukunan nila ng ginto. Napakarami ng natiktik ni Ricky dito. Ipipiliin pa rin nila, hindi lahat ito ay sasama sa sako para hakutin pataas. Pipiliin lamang nila yung may ganitong klase para may kristal na nakapalaman para dito doon nila hanapin yung ginto. Grade 2 lang ang inabot ni Ricky sa pag-aaral. Matagal na raw kasi siyang kasama ng kanyang tatay sa pagbaba sa mga butas na animoy kuweba. Bakit nahinto ka sa grade 1? Para po magkabod. Gaano kahirap maghanap ng ginto dito sa lugar? Mahirap din po. Matagal-tagal din po maghanap ng ginto. So, kahit matagal ka magtiktik ng bato, hindi mo sigurado kung lahat yung may ginto. Ano po? Kaya pipiliin nyo pa. Pipiliin pa po yun. Hapon na nang matapos sa pagtitibag ng bato sa loob ng mga tunnel ang mag-amang Ricky at Mang Eddie.
Isa lamang ito sa mga daan-daang butas o yung mga tunnel dito sa Camarines Norte na hinukay mano-mano nitong mga naghahanap ng ginto dito para sa kanilang kabuhayan. At iba rito mga napuno na ng tubig, iba gumuho na, pero ito yung isa sa mga pinagtsatsagaan pa nila. Kailangan pa raw nilang humanap at magtibag ng bita bukas. Mas maraming bita, mas maraming ginto rin daw ang maaari nilang makuha. Alam naman po namin kung delikado pinapasukan namin. Mahirap pala po sa itong trabaho pag mahina po ang nakuha mong bita, mahina 10 po, pagod, konti ang nakukuha. Ano yung sinasakin nyo, Tay? May lalabas po, bibita. Tay, ilang araw nyo nang tinipon yan, Tay? Hapon po. May mga ginto na dyan. Makakuha ka ng ginto dyan. Meron ako pag nabili. Wala pang na-accident. Meron man po. Pero, hindi, bira man. Magkano po yung kita niyo? Pagit 1,000, 2,000. Isang araw na trabaho. 3 araw. Ano po, gaya sa mga estudyante po. Ano pa yun? Kulang pa po yun sa ano. Habang nasa ilalim ng lupa si Ricky, paakyat naman ng bundok ang kanyang kapatid na si Mark. Nag-iipon din siya ng mga bato. Pipili po. Anong pinipili mo? Dita. Galing ang mga bitang ito sa mga mas malalaking batong pinagpilian ng ibang minero. May mga nakukuha rin daw silang ginto mula rito. Kailangan niya makarami dahil ang kita mula rito dagdag sa panggastos nila sa pasukan. Okay na yan? Hindi pa. Dadagdagan mo pa? Minsan na naaksidente si Mark habang pababa ng bundok. Na paano yung sugat na yan? Parang kagagaling pa lang Nadapa po. Nadapa ka? Doon sa trabaho mo? Pagbaba ng bundok, inilagay ni Mark ang mga naipong bato sa isang malaking sako. 3 araw na niyang iniipon ang mga batong ito. Dagdag panganib pa ang paggamit nila ng mercury o asogi, isang nakalalasong kemikal sa pagkuha ng ginto. Ano na ito? Ano daw po ito? Kakawali na Lalagyan ng asobi. para Magdikit po yung ginto. Mahirap ba doon? Mahirap doon sa trabaho mo? mapagod po kasi po akit baba. Ng bundok. Tapos mabigat yung dinadala nyo. Opo. Nakakailang akyat baba ka ba sa isang araw pagka may trabaho ka? 2 po. Ang halos araw-araw na pag-akyat at pagbaba ng bundok ni Mark para mangolekta ng mga batong may ginto. Ilang araw mo inipon yan?
At ang pagpasok ni Ricky sa mga malalalim na hukay sa lupa, malaga raw upang makaipon ng perang may pantutustos sa eskwelahan. Ano yung pangarap mo para sa kapatid mo? Yung pangarap ko pa sa kapatid ko ay doktor. Ipagpatuloy niya ang pag-aaral niya po. Paano pag sinabi niya, dito na lang ako magtatrabaho? Paano pag sinabi niya? Hindi man po kami papayag. Bakit? Mag-aaral muna po siya. Ang kanyang mga naipong bato, idiniretso ng kanyang nakatatandang kapatid na si Raymond sa gilingan. Gaya ni na Mark at Ricky, maaga ring nasabak sa pagtatrabaho sa minahan si Raymond, isang mabigat na hanap buhay na minana na nila. Ano na ito? Ano daw po ito? Kakawali na Lalagyan ng asuri para magdikit po yung ginto. Dagdag panganib pa ang paggamit nila ng mercury o asogi, isang nakalalasong kemikal sa pagkuha ng ginto. Ang number one talaga na pinaka-hazardous na activity for children, no, sa usaping child labor, at number one cause of casualties ay mining talaga. Napapagod ako ay kabira na ako pasok. Sa kabila ng hirap, baliwala ito kay Raymond. Mas mahalaga raw na may maitustos muna sa kanilang pamilya. Dito pala makikita niyo na talaga kung ano yung kabuhayan ng mga taga rito. At ito yung umaagos sa kanilang ilog, yung mga bato na giniling. Ito na itsura ng maliit nilang mga sapa at ilog dito sa lugar. Matapos lamang ang 10 minuto, lumitaw na ang pinakaasam na butil ni Mark. Sa tingin mo ilang gramo? Isa lang. Isa. Bebenta mo na ngayon yan. Isa at 11 palay. Isang bahay at 11 palay. Ang isang bahay ay 600 pesos. 800 pisong kinita ni na Mark sa pagbebenta ng ginto mula sa mga naipon niyang bita sa loob ng 3 araw. Saan mapupunta po lahat yan? Pera. Ano po kay Mark? O pambayad sa school. Pambayad sa school. Kailan? Bukas po. Magkano po ba yung enrollment? Bale po ang bayad ako 700. Gamit ang pera mula sa pamumulot ng bita, naibili na rin ni Mark ng ilang gamit ang sarili at ang kanyang mga kapatid. Ano binili mo sa kanila? Gamit. Pang-eskwela. Ilang kapatid mo yung nabilan mo? 3. Araw ng Lunes, pagbubukas ng pasukan. Maagang nagtungo ang mag-iina sa eskwelahan. Bago pa man ma-enroll ang mga bata, nagulat kami nang sabihin sa amin ni Nanay Elena na nabawasan pala ang perang pang-enroll ni na Mark. 300 na lang? Bakit po? Nabili po ng bigas kahapon. Tapos gatas, ulam. Anong gagawin natin? Papakiusapan po yung principal. Usapan. Paano kung hindi pumayag? Bahala na. Kung papipiliin ka, anong gusto mo? School o yung trabaho? School po. Matapos ang halos 1 oras na pag-aasikaso ni Nanay Elena sa enrollment ng 4 na anak,
Dito ka na, grade 3 ka na. Sa wakas, pinayagan na rin makapag-enroll si Mark at kanyang mga kapatid. Di ba 700 yung sabi ninyong kwenta po ninyong babayaran? Magkano na lang po yung binayaran nyo ngayon? Ano na lang po, bali 175. Ano, bakit daw? Hindi na daw po yung babayaran, sabi ng principal. Tinanggal na raw ang paniningil ng iba pang gastusin sa kanilang paaralan sa utos na rin ng Department of Education. Ito yung classroom ni Mark. Kamustahin natin siya dun sa kanyang pag-aaral ngayong nagsisimula pa lang yung klase. Ma'am, ngayong nagsimula ng klase, ano po, kumusta po si Mark sa pupil po? Start pa lang naman maging klase natin, so hindi natin pa masyadong masabi kung hanggang saan yung level of ano niya nung sa... Sumasagot naman ho siya sa mga... Sumasagot naman siya. Yan yung mga nabili mo, nagamit, dun sa kinita mo? Okay. Ano to, ilang note? Lahat ng notebook na to? Ilan? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at saka isang pad. Kung si Mark nakapasok na sa paaralan, ang kanyang kuya na si Ricky na dapat sana ay nasa high school na, tuloy pa rin sa paghanap buhay para matustusan ang kanilang pag-aaral. Anong pangarap mo? Wala po akong pangarap. Tatanda na po akong ganito. Mahirap po. Malungkot isipin na tila kinalimutan na ni Ricky ang mangarap na mag-asam ng mas magandang buhay para sa sarili. Kung tinanggap na nila yung sitwasyon nila dahil nandyan na sila at nalugmok na sila dyan, nakakalungkot. Sa tingin ko, no, ang susi ay ma-address yung kawalan or kakulangan ng kabuhayan o hanap buhay, marangal na hanap buhay at that, ng mga magulang. Yung bato na may ginto. Kung si Ricky tila isinuko na ang kanyang pangarap, ang kanyang kapatid na si Mark desididong makapagtapos ng pag-aaral. Gaano man katagal, gaano man kahirap ang kanilang buhay. Kung papipiliin ka, anong gusto mo? School o yung trabaho? School. Gagawa kayo ng paraan, you will find ways para yung gusto ninyo, maano ninyo. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 4 ng hapon. Kasama si Jiggy Manikad, ako po si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.